Mapagpalang araw po. Dito po tayo sa, ano bang street ito? Sorry po. Osorio. Osorio Street. Oh. Ayan. Oh, may Bible study rito. Kasama natin, dating chairman. Si Lolay. Eli po. Eli. Eli po. Eli, oh. Yan. Yan. Magba-Bible study po kami. Ano, maganda rito. Presko rito kasi nasa kalsada. Kanya lang. Medyo ilag-ilag pag may dumarating na mga single na motor. Ganun lang naman talaga yun eh. Ang importante, yung presensya natin sa Diyos. Alam niyo po, yung salita ng Diyos, walang pinipiling lugar yan. Kasi may mga tao kasing malilikot ang utak. Sabi nila bakit pati sa mga kalsada nangangaral kayo? Ang kanilang katwiran, sinasahula ninyo ang salita ng Diyos. O kita nyo kung magbintang sila. Sinasahula daw ang salita ng Diyos. Bakit? Ano bang problema kung nasa kalsada? Unang-una, mismo ang Panginoong Yesus nagutos. Tignan nyo Ito, pag meron kayo nakitang, basahin muna natin. Ang sabi ng Panginoong Yesus ay, dito sa San Marcos, chapter 16, verse 15 at 16, At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita o salita ng Diyos sa lahat ng tao. Ano pinag-uusapan? Salita ng Diyos. Sino pinag-uusapan? Tao. May tao ba rito? Meron. Ayan na, nakita nyo, may nagdadaan din, may tao. Di ba tao yan? Ibig sabihin, may tao. Ngayon, sino paniniwalaan ninyo? Yung malilikot ang utak o si Jesus? Ganyan lang kasimple yan. Kasi sila, hindi nila ginagawa yung kagaya nito. Kaya pag meron ng gumagawang ganito, pinipintasan. Dapat magpasalamat sila. Bakit? At least may nangangaral sa kalsada. Malay ninyo, sa pangangaral po sa kalsada, ang dinadala, salita ng Diyos. Ang mahirap, nasa kalsada ka, dala mo chismis. Marites. Yan ang mahirap, kaibigan. Kaya ka pala nangangalsada, nagharap ka na ng katsismisan. Alam niyo, yung chismis, nasa Biblia din yan eh. Hindi maganda. Okay. Nung araw, naalala ko na, sa Nabotas, meron akong nakita umpukan ng mga babae ron. Ang sabi ko, Bible study tayo. Nag-uupo ka ng babae. Ang sabi ng mga lalaki, nag-uupo ka din ng mga lalaki. Ibang grupo yun. Sabi nila, Pastor, mga marites po yan. Yung pala na-champo ko pala mga babae, mga marites. Ang sagot ng isang babae, opo, marites kami. Sumigaw yung babae. Hoy, mga marites, alina kayo. Makinig muna tayo kay Pastor. Kita, tinatawag yung mga marites. Marites man sila, pero alina kayo, makinig muna tayo. Anong pakikinggan nila? Tila sa salita ng Diyos po. Kahit marites, marunong makinig na salita ng Diyos. Ang mahirap, marites ka na nga, wala ka pang panahon sa salita ng Diyos. Ang kasabihan, walang panahon sa Diyos, pero pag may sakit, kulang na lang at akin ng Diyos bumaba para magimala sa kanila. Ganun ang mga nakikita ng mga tao sa mga ganyang klaseng tao. So, bago tayo magpatuloy, tayo muna idudulog sa Diyos. Siyempre, kailangan natin ang kanyang patnubay
upang siyang gumabay at magpaunawa sa atin. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay ang aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ang salita ng Diyos, sa ayaw mo sa gusto, tanggapin mo man o hindi. Yan ay kailangan na kailangan mo, kaibigan. Bakit ko sinabing kailangan na kailangan mo yan? Mismo nga Panginoong Yesus ang nagsabi. Hindi ako. Babasahin natin yung kanyang epistola. Ito yung tagpo na si Satanas at si Jesus nag-uusap silang dalawa. Nanalangin si Jesus ng fasting. 40 dias. 40 days and 40 nights. Pagkatapos mag-fasting ni Jesus, sinamantala ni Satanas yung pagkakataon na yon. Sinamantala ni Satanas yun. Ito. Mateo 4:4. Pagkatapos, si Jesus dinala sa espiritu ng ilang upang tuksuin ng dyablo. 2. Si nagayuno sa loob ng 40 araw, 40 gabi, kaya siya nagutom. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. 4. Ngunit sumagot si Jesus, ito na po. Satanas, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Sa kalagayan doon, nasa kalagayan tao si Jesus. Naturalmente, kung nasa kalagayan siyang tao, nakakaranas siya ng gutom. Kaya sinamantala ni Satanas ang pagkakataon na yun. Siguro sabi ni Satanas, eto yung pagkakataon ko para talunin ko si Jesus. Nagdala siya ng bato. Jesus, ito yung mga bato. Alam ko, gutom ka na. Gawin mong tinapay ito. Kaya doon lumabas yung salita nga. Sabi ni Jesus, ang tao hindi lang nabubuhay sa pagkain na araw-araw, kundi mabuhay ka sa salita ng Diyos araw-araw. Kaya lahat ng tao sa ibabaw ng lupa, kaibigan, kailangan mabuhay sa salita ng Diyos. Bakit tayo kailangan mabuhay sa salita ng Diyos? Ang sabi ni Jesus doon sa kanyang sulat, ganito po ang nakalagay. Siyempre bilang tao, tatanungin ko kayo, nag-almusal na ba kayo? Mag-alas 11 na. Mamaya, tanghalian na naman. Di ba ganyan ang tao? Almusal, merienda, tanghalian, merienda, apunan, merienda sa ating gabi. Di ba ganyan ang tao? Pero, tanong, nabubuhay ka ba sa salita ng Diyos, kaibigan? Baka nabubuhay ka lang sa puro pagkain. Walang mangyayari sa iyo yan. Kaya nga nangyayari, ano sabi nila? Marami ng tao ngayon ang nasa ospital. Bakit? May sakit dahil sa chicha. Nung araw po, dahil walang masyadong chicha, ang tao ang haba ng buhay. May 100 ang edad. Pero ngayon, maswerte ka. Kung tutungtong ka pa ng 50, maswerte ka. Eh bakit? Ang dami may sakit. Wala pa 50, may sakit na. Dahil po sa kawalan ng disiplina sa pagkain sa buhay. Tingnan natin si Jesus. Dito 1:63, sabi niya, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salita sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito nagbibigay buhay. Kaya tayo nabubuhay po dahil meron tayong kaluluwa, meron tayong Espiritu. Pag wala na yung Espiritu natin na yan, lumayas na yan, anong tawag dyan? Bangkay. Patay. Nilalamayan. Dililibing sa cemetery.
So, kailangan mabuhay tayo bago tayo mamatay sa salita ng Diyos, kaibigan. Bakit? Eh, pagpatay ka na, wala ka na eh. Oh. Kaya hindi ka pa pangaralin, pagpatay ka na, wala na. Kaya hanggat nabubuhay ka, dapat makinig ka ng salita ng Diyos. Pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, ay kumakain ka ngayon, kaibigan. Hindi lang sila na kumakain, pati ako kumakain ako ngayon. Pero hindi nyo nakikita ang pagkain kasi Espiritu siya. Salita siya ng Diyos. Anong pinalalakas ng ating katawan? Yung ating pangluhob na pangangatawan. Yan po ang pagkain ng ating kaluluwa, yung salita ng Diyos. Pero itong physical natin ito, yung mga kinakain natin, kanin, tinapay, isda, karne. Oh. Kaya ang katawan natin, hindi po matibay. Kahit anong kainin mong pagkain, kahit na mga masustansya, masarap, hindi. Kailangan mo ang spiritual food. Sino bang hindi nangangailangan niya? Kaya sabi ko, sa ayon nito sa gusto, kailangan nyo ang salita ng Diyos. Kagaya natin. O, kagaya nila, kagaya natin lahat. Yung problema po, ang tao, wala panahon sa salita ng Diyos. Anong gusto? Chicha. Oh, hindi ba ganyan? Kaya ang dami pang nagkakaroon ng sakit dahil sa pagkain. Ako, ito lang Ngayon ang pagkain, napakasarap ngayon. Kahit anong pagkain, puro masasarap. Oh. Pero tingnan nyo naman, ang dami ng tao may sakit. Oh. Nang magkaroon ng sakit, anong ginagawa ng ospital? Ano sabi ng tao? Festive buhay ito, ano ba pagkain dito? Parang wala na lasa. Hindi ba ganyan? Isipin nyo na lang Pag nasa labas ka, hindi ka naka-hospital ay gusto ko ito. Nakita mo, masarap. Ay gusto ko ito. Nang magkaroon ka na sakit, anong sabi ng doktor? Wala sarap ito, puro matabang. Di ba? Dapat matuto tayo. Ibig sabihin, huwag na tayo umasa sa masarap na pagkain. Oh. Nakita nyo ang pinagkaiba ng masarap at hindi na masarap. Oh. Pero bakit mo kailangan kumain ng walang sarap sa ospital? Kasi gusto mo mabuhay. Yan ang totoo. Pero nung gumaling ka, balik ka uli sa dati. Tapos balik ka uli kay doktor. Yung doktor na pinayayaman mo, bakit? Hanggat bumabalik ka, may pera, may bayad. Kung private. Kaya kung sa government hospital ka magpunta, hindi pumila ka, madaling araw. Inaantok ka, nakatayo ka ron, nakapila ka, takot ka mawala sa pila. Bakit? Baka sisingitan ka Alam nyo, naranasan ko yan. Habang nakapila ko, nag-Bible study ako sa Gat Andres. Isipin nyo, nakatayo. Alas 3 pa lang ng madaling araw, nakatayo. Kaya kukunin yung kada alas 7 ng gabi, alas 7 ng umaga. Isipin nyo gaano katagal nakatayo yung tao ron para lang magpa-doktor. Oh. Nang dahil sa walang disiplina sa pagkain. Kaya wag nyo na pungakarin yung masasarap na pagkain. Kasi sa hospital, wala nang lasang pagkain. Di po ba? Kaya, ang sabi ni Jesus, mabuhay tayo sa salita ng Diyos sa araw-araw. Kung paano po tayo kumakain ng araw-araw, dapat tayo mabuhay sa salita ng Diyos sa araw-araw. Paano? Paggising mo sa umaga, pasalamatan mo na ang Diyos. Pasalamat ka muna sa Diyos. Kasi ginising ka ng Diyos, nang umaga malakas ka. Kasi pag hindi ka nagigisingin ng Diyos, sigurado, ilalagay ka na sa atahol. Oh. Diba? Ano sabi nila? Ay binanguhot, hindi kaya hindi na nakabangon. Ay inatake, ay hindi na nabangon. Marami pong rason yan. Oh. Bago ka matulog sa gabi, pasalamatan mo na naman ang Diyos. Nakalipas yung maghapon na
Walang nangyari sa inyong pamilya. Kaya ano ba yun? Bigyan mo ng 5 minuto ang Diyos sa iyong panalangin. 5 minuto na lang, kaibigan. Pero yung chismis mo sa iyong kaibigan, 10 minuto, 1 oras, kung minsan maghapon magdamag pa. May oras ka. Pero yung 5 minuto, hindi mo malang mai-offer sa Diyos. Isipin mo po kung gaano kasakim ang tao. Kaya sabi ni Apostol Pablo, wala na. O basahin natin. Ang sabi ni Apostol Pablo, ito po ang nakita niya sa panahon na siya po'y nangangaral sa bansang Roma. Siya po yan dumating sa Roma, siya po ang nangaral sa Roma. Hindi si San Pedro. Yung iba sabi nila si San Pedro daw. Wala po sulat si Pedro sa Roma. May sulat sa Roma si Pablo. Kaya babasahin natin. Roma, chapter 3, verse 10. Ayon sa nasusulat, walang matwid, wala kahit isa. Kita niyo po? Sa dami ng tao noon, wala siyang nakitang matwid kahit isa. Isipin niyo po ito. Oh. Wala siyang nakita kahit na isa. Ang dahilan, ito po, sa verse 18. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Alam niyo po kung ang tao lang marunong matakot sa Diyos. Sana po matino ang tao. Sana matino. Hindi. Wala nga ang takot sa Diyos eh. Oh. Ito Mabuti bang magtinda ng droga? Mabuti bang maggumamit ng droga? Illegal drugs Hindi po mabuti. Pero bakit ginagawa nga na buhay ang droga? Isipin nyo na lang ito. Kasi nga walang takot ang tao sa Diyos. Kaya ang tao ngayon, lahat ng ginagawa niya, yung gusto niya. Kasi wala na siyang takot sa Diyos. Pero pag ang tao po may takot sa Diyos, sana lahat mabait na tao, takot gumawa ng masama. Ngayon wala na Nung araw, sabi nila, ang magnanakaw daw, nagnanakaw pag araw ng gabi. Yung gabi ba? Ating gabi. Ngayon, baligtad. Ang magnanakaw, kahit sa sikat ng araw, nagnanakaw. Oh, di ba? Pinapakita lang ng realidad na talagang ang tao po wala nang takot sa Diyos. Sana, kaibigan, alisin natin yung ganyang ugali. Alisin natin yung ganyang ugali. Ang buhay po natin, hindi galing ito kani-kanino. Galing po sa Diyos ang buhay natin. Yung lakas natin, yung hininga natin, galing lahat sa Diyos yan. Gamitin natin para sa Diyos yan. Anong ibig sabihin? Pag ginagamit mo ang buhay mo sa Diyos, hindi mo ginagamit kay Satanas ang buhay mo. Pero pag hindi mo ginamit sa Diyos ang buhay mo, sigurado, gagamitin mo ang buhay mo para kay Satanas. Dalawa lang yan Diyos at Satanas. Alin ang gusto mo dyan, kaibigan? Ang masakit, yung sabi ng iba, ay gusto ko sa Diyos. Gusto sa Diyos, pero ang ginagawa kay demonyo. Sa demonyo. Oh. Di ba ganon? Kaya kayo rin po nakakalam sa buhay ninyo Hindi na kailangan ituro pa kayo ng inyong kapitbahay. Kayo na mismo po ang magsaayos ng buhay ninyo, kaibigan. Alam nyo, hindi pa po uli ang lahat. Hanggat nabubuhay ang tao, ang kasabihan nga, may pag-asa. Sino po pag-asa? Si Jesus. Our living hope. Tito 2:13. Our blessed hope. No less than Jesus Christ. So buhay natin, isuko natin kay Jesus.
isuko na po ang buhay natin kay Jesus. Hanggat may pagkakataon pa, kaibigan. Kasi alam nyo, pag dumating na yung katok ng kamatayan, wala ka na magagawa, kaibigan. Patay ka na eh. Kagaya nung dinano kong Bible study, yung katatapos ko lang, taga dito rin sa barangay dito. Ang sabi niya sa pamangkin niya, bago umalis, naririnig ko siya eh. Bakit lagi kang nasa patay? Oh. Bakit? Isipin niyo yun. Anong ibig sabihin? Nagpupuyat ka sa patay. Yun ang sinasabi ng kanyang tsuhin. Eh, siyempre, mangangatwiran yung pamangkin na naglalamay. Ang sagot naman na tsuhin, di na mabubuhay yan. Siguro ang gusto ng tsuhin, tama na yung isang araw, nasa patay ka. Huwag naman yung gabi-gabi, nasa patay ka. Hindi po ba sinasabi ng doktor, huwag kang magpuyat. Dahil lang, alam nyo, itong buong katawan natin, nagde-develop ng lakas ito pag tayo natutulog. Paano kung natulog ka? Kapiraso lang ang tulog mo. Di ba? Kaya, alam nyo po, itong katawan na ito, binigay ng Diyos para gamitin natin sa Kanya. Huwag natin gamitin sa ibang bagay. Parang property lang po yan eh. Pag may property tayo, anong gusto nyo sa property nyo? Pangit, maganda. Di ba gusto maganda? Eh, katawan mo, anong gusto mo sa katawan mo? Pangit, maganda. Kahit matanda na nga, nagme-makeup po. Gusto maging maganda pa eh. Kahit amoy lupa na, sabi nga ng iba. Amoy lupa na. Nagme-makeup pa. Amoy lupa na. Nililigawan pa. Di ba yun? Napanood ko lang sa TV nung misa. 71 yung babae is 30 plus lang yung lalaki. Isipin niyo po yung pag-ibig na yan. Oh. Ikinasal pa sila. Sabi nga nila, pag pag-ibig ang pinag-uusapan, hindi pinag-uusapan ng depresya ng edad. Wala yun. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating Street Bible Study dito po sa Barangay 97, Sonny District 1, Tondo, Manila. Yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kasama po natin yung dating chairman dito. Ito. Dati pong chairman yan. Kanya lang hindi na siya tumakbo sa politika, gawa nagkaroon po siya ng kapansanan. Pero kung hindi lang nagkaroon ng kapansanan to, baka chairman po ito hanggang ngayon eh. Eh bakit? Eh mabait na chairman daw po ito eh. Walang kasing bahit. Eh bakit? Ako na nagsasabi, yung mga kwento niya, yung ginagawa niya, nakikita ko kasi. Kaya naikukumpara ko po siya sa ibang mga chairman. Sige po, ano? Ayan pa sila, oh. Sige. Maraming salamat po sa inyo, ano? Sana meron po kayo natutunan, kayo manonood ng video ito. Ito pong inyong kaibigan, yes, Brother Manny Bautista. God bless us all po sa inyong lahat. Babayon.